So yun, welcome back to my YouTube channel mga katropa. So ngayon share ko sa inyo yung paano natin sinet up yung timing ng SH engine mga katropa. So siyempre bago yun, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Yan. So share ko lang sa inyo yung aking DIY na toolbox para sa ating organize ng ating mga tools. So ito yung ating organized na toolbox. Yan. Set yung ating mga electric tools, yung ibang tools. So lagyan natin na salamin dito sa isang side. Yan, ito yung ating DIY. Alu-carbon yung nasa paligid niyan mga katropa. Yan. Tapos, yan, ito naman yung isang side, hindi ko pa nilalagyan ng salamin. So, plano ko kasi sliding mga katropa. So, naghahanap pa ako ng U-channel na 5mm para tsaka yung salamin para masukat natin mga katropa. Yan. So, DIY, yung mga electric tools natin. Tsaka yung ibang tools siyempre. So ito yung mga socket natin. Yung mga combination hindi ko pa siya na-set mga katropa. So okay na tayo dyan sa tools natin. DIY lang yan mga katropa. Ako yung gumawa nyan. So ngayon ito yung ating SS engine CX5 diesel mga katropa. Si-share ko sa inyo yung timing para magkaroon din kayo ng idea. Lalong lalo na yung mga beginners kung sakaling mag-o-open kayo ng engine or mag-o-overhaul kayo ng engine mga katropa. Ngayon pagdating naman dito sa balancer mga katropa, meron siyang timing. Nakakonect yung balancer dito sa oil pump. Ayan, oil pump. So syempre, yung pinakamagandang ano dyan, before kayo magtanggal ng engine or mag-disassemble ng engine, siset nyo muna sa timing. Ngayon, syempre pupunta muna kayo sa balancer para hindi kayo maligaw mga katropa. Kasi si balancer kapag hindi nyo na i-timing ng maayos yan, magkakaroon kayo ng problema, magkakaroon ng vibration. Yan. So ito yung kanyang setting ng balancer. So siyempre, paano ba makikita yung timing ng balancer? Unang-una, naka-timing kayo rito sa oil pump, meaning naka-timing siya. So, para maibalik nyo ng ayos yan, lagyan nyo siya ng marking dito. Yan. Marking dito sa body. Sa body niya, tsaka dito sa ating shaft. Yan. Lagyan nyo ng marking. Bahala na kayo kung paano nyo lagyan ng marking, dot, or kung ano, bahala kayo. So, pagdating sa oil pump, meron naman timing yan. So yung timing ng oil pump, ito yan. Mapapansin nyo, dalawa. Dalawang timing yan. Lagyan tayo ng pump point natin, pump point. So yan, mapapansin nyo, ito yung timing yan, dalawa. Pagdating sa oil pump, yan. Ito dalawa na to. So magiging, ano yan, itatapat nyo yung may kulay na yan sa dalawang dot. Sa gitna, wala yan. So pagdating naman dito sa ating crankshaft, meron din timing. Mamaya i-rotate natin, papakita ko sa inyo ilang buo mga katropa. So inuna ko lang yung sa ano, yung sa oil pump. So pagdating sa oil pump, yan, ganyan nga yung procedure. Siyempre, gaya sinabi ko, i-set nyo muna yung timing bago kayo mag disassemble mga katropa. Same lang naman ang procedure. Before kayo mag disassemble, set timing. After nyong mabuo, mag-assemble na kayo, set timing. Ibabalik niya na yung mga marking nyo mga katropa. So, i-rotate ko lang yung engine para makita nyo yung timing pa sa ibang portion. Ayun, nakaposisyon na, nakatayo na yung makina natin mga katropa, yung engine natin. So, pagdating naman dito sa camshaft, intake tsaka exhaust, intake, exhaust mga katropa. Pagdating dito sa gear, meron timing doon sa loob. Yan, mapapansin nyo yan, meron dot doon sa loob. Ilaban natin. So ayun, kung mapapansin nyo, ayan. Ayun, meron dot dun, ayan o. Meron dot dun. Meron dot sa loob dyan sa sprocket ng intake tsaka exhaust, meron dot dyan. Magkaasawa yan mga katropa dyan sa likod nyan. Yan, dapat tapat yun. So ayan yung ating intake tsaka exhaust. Pagdating naman dito sa SP, wala naman tayong magiging problema dyan, ayan o. Meron naman siyang ano, tsaka dito sa vacuum. Yan, nakita nyo kung paano tayo naka-timing, nakadiretso yung intake, ano niya. Yan, nakadiretso. Pagdating naman dito, siyempre, pag naka-timing tayo dyan, nakataas lahat yung butas dowel. Normal na dowel. Yan, nakataas. Dito rin, yung ano niya, sa camshaft, nakataas din yan mga katropa. Nakapaturo ganyan. Yan yung timing ng ating intake tsaka exhaust. Pagdating naman dito sa timing chain, siyempre meron kanya-kanyang marking yan, ayan, no?
sa timing chain. So ito yung kulay ng ating timing chain. Yan. So meron siyang dot dito. Ayan, kung mapapansin nyo, meron siyang dot. Yan. Tapos yung pinaka timing niya ito, nakapantay dito sa ating head, mga katropa, yung ating camshaft. So pagdating naman dito sa baba, kagaya sinabi ko, yung sa oil pump may timing yan. Ayan o, kung mapapansin nyo, ayan o, tinandaan ko nga yan, ayan o, timing sa oil pump. Meron siyang dot din dyan sa sprocket. Yan. Pagdating naman sa harap, gaya sinabi ko, ito yan, yun yung position niya, mga katropa. Pagdating naman sa main timing chain, yung malaki, meron din siyang dot. Hindi naman tayo maliligaw, napaka basic lang niya, mga katropa. Ayan o. So kumbaga position lang. So yan nga, nakaset na, pero hindi ko pa nire-release. So gusto ko kasama kayo mag-release ng ating auto tensioner. So ngayon pwede na nating i-release si oil pump tensioner. Yan. Kasi nakaset na tayo sa timing. So i-release na rin natin si main timing. Yan. Tapos ngayon double check na lang, mga katropa. Yan. Ito. Tapos dito meron timing yan sa loob. Yan. Tapos yung sa taas, ayan yung timing yan. So yan, napaka basic lang, mga katropa, ng ating SH engine CX5 diesel. Tapos yan. So after natin may set ng timing, i-cover na natin yung valve cover, oil pan. So siyempre bago yung dalawa na yan, yun munang timing chain cover bago natin ilagay si valve cover tsaka si oil pan, mga katropa. So yun lang for today's, mga katropa. Share ko lang yung ating reset engine na timing setting.